Dito na naman tayo po sa paggagawa ng waistband. Ito yung natin. Ito yung ating kakabitan. Magkakabit na lang tayo ng waistband. Kasi ito nabuo na, kumbaga. Kakabitan na lang. So, ang baywang nito ay 36. So, ang gagawin natin ay susukatin natin muna ito. Susukatin natin ito siya kung ilan siya. Hanggang sa may gitna. Tingnan natin hanggang sa gitna. Yan. Meron siyang 17 3/4 hanggang sa gitna. Then bulad yan sa gitna na yan. Hanggang dito din sa kabilang dulo. Sukatin din natin kung ilan siya. 36 hanggang 36. So, isaktuhan lang 36. Saktuhan 36. So, magsusukat tayo ngayon dito sa ating waistband ng 36 insakto. 17 and a half, tapos 36 insakto. So, bago natin ito ikabit, ay atin muna siyang lupian sa gilid. Kasi itong aking waistband o itong aking pangbaywang ay lupi lang para siyang palda. Pero ito'y trubinize to, hard trubinize. Itong ikinabit ko dito. Dikit, pushable. Para kapit na kapit siya, malinis siya pagka natapos na siyang magawa. So, tingnan natin ha. Magsusukat lang tayo. Itong sinusukat natin ay ito, 1 3/4 ito. Pang-fold para sa ilalim ito. Kasi ito yung linis ng waistband eh. Ito yung pinaka-lapad ng waistband natin. Yung puti na yan. Ito yung pang-pailalim. Itong ating sinusukat. So, mga simpleng paraan lang ito ng ng mga pag-waistband, yung mga style ngayon na sa mall nakikita natin na mga pamamaraan na hindi siya pahirapan. Kasi kung gusto niyo pahirapan, yung katulad nung unang panahon, nung ako'y nag-aaral ng pananahi, napaka-proseso. Pero sa ngayon, hindi ko na nagagamit gaano yun, maliban lang kung mayroong customer na magpapalagay talaga ng relos sa ko ginagawa yung katulad ng dating style. Pero ngayon sa mga karamihan na, sa mga baguhan na, pinupul ko na lang parang palda, wala nang relos-relos eh. So ito yung gagawin natin, yung ating ginuhitan, natin na siyang ituklop pa ilalim. Tapos pasadahan natin ng 1/16 para makuha natin yung pinaka lapad. Kailangan natin yung sukat natin na 1 3/4. Para sa lupi yun eh. Para sa ilalim, sa fold sa ilalim. Sabi ng iba, mabagal ako manahi. Mabagal ako magpasada. Katulad dito ngayon, siyempre, tutorial ito. Ito naman ito pwedeng bilisan masyado. So, yung maintindihan ng nanonood sa akin para matutunan niya yung ganito kung paraan. Kasi maraming paraan kasi ang pagkakabit ng waistband. So, gusto ko yung aking laging ginagawa na marami namang customer na naka-appreciate sa aking ginagawa na okay daw, maganda daw, sabi. Ito yung aking ibabahagi. So, ito yung ginagawa natin. Kasi nagsukat tayo ng 17 3/4. So, sukat tayo dito hanggang sa may gitna. Yan. 17 3/4 yan hanggang dito sa may dulo. 17 3/4 hanggang dito sa may gitna. Buhat naman dito sa may gitna hanggang dito sa kabilang dulo, magsusukat na tayo na eksaktuhin natin 36 kasi 36 yung ating waistband. Yan. 36. So, diyan tayo ngayon magkakabit. So, ganito ang pagkakabit natin. Unahin natin ang pagkabit dito sa kabilang dulo. Sa my right side. Yung guhit natin dyan, ilalayo siya natin ng 1/16 para itapat lang natin yan ha. Tapos 1/16 ang diferensya buhat dito. Huwag nating isagad dito sa gilid na gilid kasi mahirapan tayong maglupi mamaya.
So para hindi tayo mahirapan, i-distansya natin yung mga 116 buhat dito sa may gilid ng puti. Itong ating patigas para malambot na siyang ilupi. Tandahan ako kasi ito'y bakal ang ating ikinabit ng zipper kasi ang may-ari mismo ang bumili ng bakal, zipper na bakal. Yun ang gusto niyang zipper. Hindi ito plastic. Kaya pagdating dyan, mas lalo akong nag-iingat na hindi ako maputulan ng karayom kasi mahal din ang ating karayom. Yan, dito na naman tayo sa pangalawang paraan. Lagyan natin ilaw dito kasi medyo madilim kasi itim ang ating ginagawa. Dark blue. Security ito eh. So yan. Natin. Distansya tayo ng 116 buhat sa gilid ng puti ha. Huwag nating idikit masyado para hindi tayo mahirapan lupi mamaya. So yan, itong gagawin natin. Distansya tayo ng 116. Tapos, tingnan natin kung eksakto ba. O yan, katulad yan, eksakto. Sorry. So, alalay lang tayo sa ating pagpapakain. Huwag natin siyang banatin masyado. Huwag din natin siyang isubo ng gusto. Baga, alalay tayo para yung takbo ng makina, eksakto yung kain ng ilalim. Hindi siya mangungulubot, hindi siya nababanat. Kaya pag gano'n natin, eksakto yung banat. Yan o. Baga, kaunting hawi-hawi lang. Kaunting pigil-pigil para yung ating pakain ay eksaktuhan lang. Yan. Yan. Yan o. Walang kulubot. Wala siyang nabanat. So, gano'n naman tayo dito. Pagdating dito sa kabila na naman tayo magsimula. Para dito naman tayo sa gitna magtatapos. Zipper, tapat natin sa zipper lang itong ating guhit para sigurado tayo na nakuha natin yung isaktong sukat na 36. So yan. Dahil na sinasabi ko, huwag idikit sa puti ang ating pasada na tahi. Tapos dahan-dahan tayo dito kasi may zipper na bakal. Pagka nagkamali tayo dyan, putol ang ating karayom at ang mahal pa naman ng karayom, nalulugi na tayo. So, kunting ingat tayo dyan sa mga ganyang may zipper. Kahit plastic, minsan nagkakamali, gumigiwang ang karayom. Lagot ang ating karayom. So, mahal ang isang balot. Kaya ingat na ingat tayo sa ating karayom. So, ito na ating ginagawa. Ayan. 116, buhat sa gilid. Huwag nating idikit masyado para hindi tayo mahirapan maglupi. Pakita ko sa inyo mamaya pag maglupi na tayo. Basta katulad nito, hindi siya nakadikit masyado, di ba? Maliwalas lang kumbaga. Yan. Yan. Tapos, atin na natapos dyan. So, atin na siya ditong ganon. Tapos, atin siyang lupiin. Pagkatapos nating malupi diyan, papunta dito sa likod, atin na siyang i-stinat. I-stinat natin siya para manatili siya, hindi siya gagalaw-galaw. Habang tayo nagpapasada mamaya. O, yan. Tapos, lang natin, lapat na natin ng maigi. Check natin na walang lubo-lubo. Yan ganyan, o. Ayan, check natin. Ayan, saka natin putulan dito. Putulin na natin dito sa dulo. Ayan. Ayan. Pag naputol natin, baklasin natin ito. Kasi ito yung ating pang sapin dito sa may ating hook. Tapos atin dito siyang yung zipper, itapat natin dito ating guhit. Yan, yung zipper na yan. Tapos, itong ating hook, yung hook ko ay dalawang tinik lang. Matibay ito. Ito yung sinasabi nilang Japan. So, dito natin, ibaba lang natin ang mga half inch buhat sa taas. Tapos nakaalayan tayo sa guhit kasi ang guhit natin ay diretso tuwid sa zipper yan. Yan. Yan ang ating gagawin. Half inch, baba tayo ng half inch. Nakaalayan sa zipper ang ating pagkabit. Kasi zipper to zipper ang ating sukat. So, tapos lagay natin ito. Yung ating binaklas. Yan.
Tapos, lagyan natin itong pares niya, yung kakambal nito para kumbaga, ilalak na natin. Pero ito lang yung ginagamit kong panglupi niya. Itong screw ko. Tulak ko lang siya ng malakas. Yan, tapos dito tulak ko rin ng malakas. Pukpukin ko siya. Yan. Tapos kortehan ko ito. Kortehan natin to. Yan. Yan. Tapos na makortehan, saka natin siya i-close dito sa close band end. Close band end natin siya. Yan. Wala natin. Alayin na natin ang gusto. Natin yung sukat. Ang niya, yung tahi niya. Yan. Tulan natin, linisan. Lupin natin ito. Baliktarin. Paganyan. Tapos, sundutin lang natin ito dulo para magkanto siya. Pagkatapos, para maganda siya, istinats natin dito. Gupitin na natin itong lumalawit-lawit. Ito. At itong istinats dito. Yan na. Yan. Kamay-kamayin ko na lang. Yan. Pagkatapos may istinats dyan, dito pa. Yan, ganitong forma. Istinats pa natin dito para pagpasada natin mamaya, makaiwas tayo sa kukulubot-kulubot. Yan. Dito. Stinas natin siya dito. Yan. Yan. Tapos na. Ito na naman tayo sa kabilang hook. Atin itaas ang ating zipper para mapagpantay natin itong ating waistband. Tapos saka natin tuldukan, lagyan natin ng tanda para sa isang hook. Yung ganyan. Ang paglagay natin ng tanda, atin lang itong buklatin, pag ganyan. Tapos ditong gilid ng hook dito, yung gilid ng hook na to, itong gilid nito, dito natin itututok ang ating lapis. Kasi yun, kanto, sumabit na. Yan yun natin itutok ang ating lapis. Yan. Yan na, nakita na natin ang ating guhit. Yan, yung tuldok natin. Yan din natin ipapasok ang ating hook. Itong hook na to. Itong hook na to. Yan, alayin natin sa zipper siya. Yung hook natin, i-align natin sa zipper. Yan. Yung gilid niya, align sa zipper. Yan, katulad ng ganyan, align sa zipper yung gilid niya. Ito sa gilid, align sa zipper. So, ganyan tayo magkabit ng hook para nakuha natin yung eksaktong sukat. Tapos, lagyan natin itong, niya, yung kanyang kakambal para lupiin na natin, para malak na natin siya. Yan. Yan. Tapos, lupi na naman natin ito. Atin na naman siyang lupi siya. Para manatili na. Close band in. Close na naman natin siya. Close band na naman natin. Tapat na lang natin siya dito sa right ply. Sa gilid ng right ply. Para yung ating ginagawa ay insakto. Pat natin sa right ply. Yan. Pustulan natin. Yan. Baliktarin. Yan, baliktad. Saka natin ito pasadahan. Sadahan natin. So, pasadahan na natin siya. Dito tayo gigilid tayo. Ang ating pasada ay dito tayo sa gilid, huwag patong. Dito tayo sa gilid, mismo dadaan. Yan, sa gilid tayo. Dito nagsimula ako para, kasi ito yung pabor ko, o dito ako hiyang, dito ako komportable magpasada. Kasi habang ako'y nagtutulak dito sa taas, hinihila ko rin ditong pailalim para busog na busog yung aking waistband. Kumbaga sa mga Bisaya pa, hugot kaayo ang waistband kapag himo.
Walay luag-luag. Dili siya luag. Ano siya, mahigpit siya, busog. Kung sa mga Tagalog pa, busog na busog. Alam mo naman ang pagkabusog, ang isang tao, talagang mahigpitan siyan. Iyan, kaya pag nagsalita sila, busog na busog, ibig sabihin nun, sa mga Bisaya, mahigpit, masikip, pagkagawa ng wristband. Busog na busog. Kaya ganyan ako makahawak, nihila ko sa ilalim, para busog na busog. Ayan, tingnan mo yung aking wristband. Walang luwag-luwag yan sa ilalim. Yan. Kasi, baga, inihila ko dito sa ilalim, tinutulak ko dito sa taas. Yan o. Sa gilid na gilid ako namamasada. Kaya pumapasada ng para parang hindi halos siya makita kasi nasa gilid eh. Gilid na gilid siya ng wristband. Tingnan natin kung wala bang luwag-luwag dito, hindi ba siya para mabigyan siya natin ng pagkakataon na makahila yung kanyang ngipin para yung kung may maramdaman tayong medyo luwag-luwag, kakainin ng pressure food at mawawala yun. Ayan, katulad ng ganyan. Hayaan ko lang siya. Pabayaan ko siyang hilain ng kaunti. Kasi parang meron akong naramdaman na konting luwag-luwag. So, hayaan ko yun siya na hilahin ng ngipin. Yan o. Ito, busog na busog ang ating wristband. Handahan lang dito. Tante naman, kuha na natin ang sukat. Kasi yung sukat na ating sinukat at 36, ayun yung ating naikabit talaga. Hindi natin nabago. Sukat na sukat niya talaga. Dito, pagka may mga reklamo ng ating customer, natural lang yun kasi siyempre, hindi man maiwasan na walang positive, walang negative. May mga customer minsan na napaka-stricto, kailangan eksaktuhan talaga. So, madalas din, lagi, minsan nila naman mangyari yung meron tayong mga kunting pagkukulang sa ating ginagawa. Natural lang yun. Kasi tao tayo, hindi tayo perfecto at natural yung may pagkukulang, may pagkakamali. Pero doon sa mga mali na ating nagagawa, mga aral yun sa ating mga ginagawa para tayo ay matuto pa. Mas lalo pang matuto ng mas mabuti, mas maganda, kumbaga mas mahihigitan pa natin yung dati nating mga ginagawa. So, mas mabuting nagkakamali kasi doon tayo natututo ng mga aral sa ating mga ginagawa. Doon tayo na-i-improve sa ating mga ginagawa. Ito, malapit na tayo magtapos. Dahan-dahan lang tayo kasi ang shaper nga dito ay bakal. Delikado pag sumablay tayo. Bali ang ating karayong. Mahal pa naman ang karayong. Dahan-dahan lang. Total pagtuturo naman ito. Yan. Ano na? Okay na. Tapos na tayo. Tanggalin na natin yung ating mga bisting o mga stinuts. Tanggalin na natin yan para makita na natin yung resulta. Ayan. At dito. Meron din dito ang bisting. Meron stinuts. Oh. Natapos na. Pagkakataon na para magsimula na tayo na naman sa pagkabit ng tawag nito. Centurera. Kumbaga. Yan. Ito na yung centurera. Ating centurera. 2 inches ang distansya natin buhat ito sa may gitna kasi mayroon pa tayong igigitna na yung parang araw na centurera. Yung ganito. Yan. So, magkakabit tayo ng centurera. Tapos dito sa gilid, sa may harap, mayroon akong 3 inches na distansya din buhat ito sa may pinagtagpuan. So 3 inches ako.
Yan, ganyan, 3 inches. Ganyan siya. So, dito tayo ngayon magsisimula. Yan, ganyan lang. Bali-bali lang tayo. Kasi wala tayong, hindi natin ito dinidiretsyon tahi. Hindi natin pinatong lang. Lulupi natin to ganyan o. Halupi tayo o ganyan. Mas matibay ito, mas malinis. Ito kagaya ng ilulupi, ipatong lang natin kasi yung ipapatong lang magninis-nis yun eh. Pag naglalaba ka na. Kaya ito yung ating ginagawa. Kahit washing machine pa, hindi ito maninis-nis yung dulo ng sinturera o dulo ng belt loops. Tapos, anyan lang tayo. Taas lang tayo dito sa taas ng mga 3/8. Tapos bababa din tayo dito ng mga 3/8. Mga ganyan. 1/4, mga kahit 1/4 hanggang 3/8, mga ganyan. Kalayo. So, pasada tayo. Halos ganun lang naman kaluag ang mga sinturera natin. Putol tayo diyan. Ganyan lang kasimple ang paggagawa ng pagkabit ng ating sinturera. Maraming nahirapan dito sa paglupi-lupi dito, kaya kadalasan sa mga nagkakabit ng sinturera, kanila na lang pinapatong, tapos pasada sa taas, medyo hindi gaano siyang may kalidad. So, kailangan natin di kalidad na trabaho, kahit hindi gaano kagandahan, at least nandun yung tibay at kalidad sa ating trabaho. Yan. Para ang customer ba, ma-satisfy ang ating customer. Kumbaga, wala siyang masabi na kakulangan sa ating trabaho. Kaya masarap pakinggan yung sabihin ng okay ka manahi. Kaysa yung marinig ng iba, huwag kang mapatahi dyan. Sa pangit gumawa yan. Diba? Kaya ingat tayo sa mga ating ginagawa. Kasi hindi lang tayo, huwag tayong maghabol sa pera lamang, kundi hahabulin natin yung ating customer na kailangan masatisfy sa ating ginagawa. Kasi yung customer na ating nabigyan ng magandang serbisyo, magdadala pa iba uli ng customer para dumami ang ating mga customer. So, yun ang pinakamaganda. Konsensya lang yan, mga kapadyak. So, medyo madaldal ako, madami na akong sinasabi. Patapos na kasi tayo. Gusto ko lang, pangaral ko lang yan, mga kapadyak, sa ating kapwa mananahi, nagsisimula pang manahi, para at least yung aking ipinapayo ay hindi naman ito ipapayo kung hindi ko ito naranasan sa aking buhay. Kaya ko ito binabahagi, itinuturo sa inyo, pinapayo dahil ito yung mga karanasan ko na dapat ding matutunan ng iba. So, tapusin natin ito para full video tayo. Kamali pa. Sumimplang pang ating kwan. Nabunot pa ang karaang sinulid. Hirap na ako magsuot, tilig na ang kamay. Dala na rin ng may edad na tayo, mga kapadyak. Tapos na sinasabi pa nilang napasma, isa pa yan. Kaya, gandahan na lang. Dahil hindi naman ito pabilisan, kundi ito ay pagandahan, paayusan ang trabaho para yung mga nanonood ay masatisfy sa ating ginagawa at matututo din sila na kagaya ng ating ginagawa. Kasi, mga parang wala nang gaano ngayong mga baguhan, nag-aaral ng pananahi. Dumating ang araw na wala nang mananahi. Kaya magtatahasan ang demand ng mga patahian. Magtataas ang mga tubos, ang mga bayaran.
Madalang na lang ngayon ang ano, mga mananahi, di katulad ng unang panahon, napakadaming mananahi. Pero kung mananahi nga mga hindi buuhan, mga operator lang na mananahi, marami pa naman ngayon. Pero pagdating sa mga assembly, yung buuhin mo yung isang pantalon, isang damit, yun ang madalang na ngayon. Yung cut and sew kung tawagin nila. Madalang na lang yan. Sa mga bata ngayon, wala na. Ayaw na nila yung ganitong trabaho. Kaya, yan. Tapos kabit natin itong isang medyo malaki. Yan sinasabi kong parang arrow. Ito yung ating panggitna. Sukat na natin siya dyan. Tapos nasukat natin dyan. Putulan natin. Sa taas. Naputol natin. Kabit natin uli dito sa baba. Tiklop-tiklop lang. Para ayos yung pagkakabit. Malapit na tayong matapos. Dalawang ay ilang sinturira na lang. Nihimas-himas ko ng maigayan para hindi siya magpupulubot. So baka mamaya magpulubot yan. Ayan. So, lagyan na. Gitna lang natin ito. Tingnan natin kung nakagitna ba. Ayan. Ayan. Halos na karamihan sa mga tahi ko, mga distansya lang ng half inch buhat ito sa side seam. Pag magkabit ka ng cinturera o belt loops, mga half inch lang, yun ang aking distansya lang parati. At di mo na yan sa gitnaan, kabit mo na lang diretso, di distansya ka na lang half inch buhat diyan sa may side seam. Ano na yun? Baga, pantay na yun, parehas na yun. Kasi pag hinati mo, ganun din. Pag sinukatan mo, hinati mo, diyan din tatapak. Diretso na lang. Kasi basta ang tabas natin, permanente na yung allowances na ilinalagay. Permanente na yung ating yari na gano'n ang kinalabasan. Ayan. So, ganoon din dito sa kabila. Last na lang ito. Buong buo yung ating video. Yan. Last na lang ito. Tapos na tayo. Yan. Hirapan niya. Hirap sundutin yung nakadikit sinulid eh. Ayan. Ayan.
So, ito na yung ating ginagawang pantalon. Nabitan natin ng waistband. So, tingnan natin yung forma. Yan o. Okay naman. Zipper natin. Yan. Tapat naman yung ating band end. Yan. Okay naman. So, maganda. Medyo maganda na ang ating pagkayari. Hindi naman talaga magandang maganda. Pero, kumbaga sa kalidad, mayroon na rin may pagmamalaki na okay na to. So, sana itong aking mga binabahaging mga kalaman tungkol sa pananahi, mga simpleng sikreto ay matutunan nawa ng mga baguhan nating mga mananahi. Kasi itong aking pagbabahagi ay para lamang ito talaga sa mga baguhang mga nag-aaral mananahi, gustong matutong manahi, kasi para dating sa mga datihan ay sila napakadami na ng alam. So, sa inyong mga baguhan, mga nag-aaral sa pananahi, ay kung meron kayong hindi mo unawaan, tanong nyo lang. Kung meron pa kayong gustong matutunan, itanong nyo sa akin para masagot ko kayo at may payo ko sa inyo, may advice ko sa inyo kung ano ang dapat mabuti natin gagawin. So, para sa lahat na tumatangkilik sa aking videos, sa mga pagtuturo, sa mga pagbabahagi, ay paki-subscribe, share, and like. At maraming salamat sa inyong lahat. At bago pala ako magtapos, shout out sa lahat ng mga tumatangkilik sa aking mga videos.